Welcome back mga sir, welcome uli sa ating YouTube channel. Ito na, may i-re-unbox tayo dito na cordless circular saw gawa ng Surfly. So, re-unbox ko ito para makita nyo lang, may kasama siyang manual at may nakadikit pang ring. So, para saan kaya to? Tapos ito ang kanyang blade pero wala na itong laman dahil inilagay ko na dito doon sa kanyang unit. Mamaya makikita nyo. Tapos may dalawa po siyang battery. So pwede rin kayo umorder nito ng isang piraso lang na battery. Ito, dalawa ko na ang kinuha ko para may kapalit-palit tayo sa tuwing rigid na ang ating mga ginagawa. So napakaganda at mabigat po siya. Matagal siguro itong malubat. Tapos may dalawang tools po siya para sa pagbukas at paglagay ng ating blade. At syempre may kasama siyang battery charger. Medyo magaan lang siya. Transformerless lang kasi ang battery charger na ito. At ito na mismo ang kanyang unit. Napakaganda. Nakita ko siya kanina. Parang gusto ko nang mag-DIY uli. Meron siyang 5 inches BL motor. Ano kaya itong BL? So ito na siya, ang kanyang trigger. At ang kagandahan nito sa usual na circular, so meron siyang locking system. Kung gusto mo siyang gamitin ng tuloy-tuloy, pwede mong i-switch ang kanyang lock. Tapos kung gusto mong huminto, press lang uli, aangat na ang kanyang locking system. At dito meron siyang 3 different level control. Pwede mo siyang number 1, number 2 at number 3. So makukontrol mo ang speed ng kanyang ikot base sa kung anong materialis ang kinakat mo. At dito sa part na to may nakasulat siya na brushless. At ito ang kanyang brand. Makapal naman ang kanyang metal pad. Dito meron siyang wing nut. Dito tayo mag-adjust para sa kanyang 45 degree. At dito naman sa kanyang lalim, sa kanyang cut. At safe po tayo habang nag-ooperate dito mga sir dahil may bleed guard sa ilalim at sa ibabaw. At pwede rin nating i-lock ang kanyang removable bleed guard sa pangilalim kung sakaling magpalit tayo ng blade. So ulit, lock natin. At dito mga sir, meron siyang dust collector na dito kayo pwede mag-connect ng vacuum cleaner. Dito meron siyang breather para siguro hindi masyadong mag-iinit ang kanyang motor. So may wing nut siya dito para dito tayo makapag-adjust kung sakaling mag-cut tayo ng 90 degree or from 0 to 45 degree cut angle. At higpitan uli ang wing nut once na nakuha nyo na ang inyong desired cut angle para ma-lock nyo siya. So meron siya dito mga level from 0 to 45 degree. So may guide yan kaya di kayo mahihirapan sa pag-set nito. So balik natin sa 90 degree at higpitan uli itong kanyang wing nut. Dito naman tayo ngayon sa adjustan ng kanyang deep cut or lalim. Depende sa materialis na ating ikakat. Ganun pa rin, luwagan nyo lang ang kanyang wing nut tapos angat nyo itong kanyang metal pad. Dito sa pinaka-pole ng kanyang pinakamababa ay meron siyang 1/2 inch. Bagay dito ang mga 1/4 na marine plywood sa babaw na to. Tapos higpitan nyo bago kayo magsimula sa pag-cut. Yan. So ganyan lang. Tapos dito ang kanyang pinaka-swing arm. Yan. Meron siyang swing arm dito para free po siyang ma-up and down. So ito ang kanyang pinaka-lalim. Nasa 1.5 inch. Nasa 5 inch lang kasi ang kanyang blade. So higpit ulit bago tayo mag-proceed sa bago nating nakuhang settings. Kahapon akala ko sira ang pinadala sa Surfly dahil medyo hindi po smooth ang kanyang ikot. So ganun talaga siguro ang brushless na motor mag-ikot kung ititest mo siya. Parang hindi siya swabe ikutin.
So, release natin. Tapos, testing tayo. Lagay tayo sa ating battery. Wow, ang lakas at napaka-smooth sa kanyang ikot. Try naman natin ngayong laruin ang kanyang 3-speed level kung gumagana ba siya. Speed 1, Speed 2, Speed 3, back to 1. Ayos! Ito naman ang kanyang interlock sa kanyang switch kung gumagana ba siya para ma-return natin kung sakaling may defect. So, okay naman. Release. So, okay. Gumagana siya. Again. Lock. Release natin uli. Dito naman sa kanyang battery, meron siyang lock. Kahit hilain mo siya, basta hindi mo na-press ang kanyang pinaka-lock, ay hindi po siya matatanggal. Balik. So, ganyan lang. Tapos, dito naman tayo sa kung paano natin magamit ang kanyang mga tools sa pag-alis at sa pagbalik ng kanyang blade. So, ganyan lang. Maluwag na yan. Tapos, habang naka-steady ang kanyang isang tools, pwede mo lang kamayin para mas mabilis. Tapos, tanggal na natin. Ito namang isa na holder sa kanyang blade. Tanggalin din natin. Meron siyang lock dito. Na dito rin lalak yan. Para hindi siya ikot-ikot. So, ganito lang. Ganito lang kabilis pagkuha ng kanyang blade. Tapos, sa pagbalik, lagay natin ito uli. At finally, itong kanyang pinaka-tornilyo. Tapos, once na hindi na kaya sa kamay ang paghigpit, gamitan na natin itong dalawang tools na kasama dito sa unit. So, lagay nyo lang yan dyan. Tapos, ito namang range na ito. So, katamtaman lang ang higpit. Huwag din yung ubusin mo ang yung lakas para sa paghigpit. At testing kung smooth na ba ang kanyang ikot. Tapos release. So, goods to go na tayo. Charge tayo just to check kung gagana ba ang kanyang charger. So, ito. Umiilaw naman siya. Once na ma-full charge na po siya ay magkukulay green po ang kanyang indicator. Ayos, napakalakas niya. Kayang-kaya lang niya putulin or padaanan ang hardwood na 2x3. Pero yun nga lang hindi niya naputol dahil 5 inches lang ang kanyang blade. Pero okay naman ang kanyang cut. So sa halagang 2,400 pesos, meron na kayo nito. Andyan lang sa yellow basket. So hanggang dito na lang po mga sir. Maraming salamat sa oras nyo. This has been your 5-9 day. Thank you!